Good morning. Welcome to session 3. Our focus on this session is all about Facebook as an e-classroom. This is Anne Michelle S. Medina, the ICT coordinator of Tagumpay National High School. For our topic, here are the objectives. First, we will identify appropriate technology based on customers' needs and wants. Second, we will test it by applying. We will apply the technology features and its other functionalities. Then third, we will assess the impact of Facebook to teaching and learning for the purpose of policy strengthening, research-based education, and continuous improvement. For our first objective, tingnan po muna natin bakit ba kinakailangan magkaroon ng needs assessment. Ano ba yung tinatawag na needs assessment? American Society of Training and Development said that all effective training begins with needs assessment. O, yun daw ha, kinakailangan daw po ay mag-assess muna tayo ano bang meron. This measures what skills individuals have, what they need, and how to deliver the right training at the right time. So, importante po na alamin muna natin ano-ano ba yung mga pangangailangan ng mga guro. Okay? Ano-ano ba yung mga skills nila? Saan ba tayo dapat mag-focus? Ano pa? A needs assessment is an evaluation of an organization's current environment relative to the preferred environment, to a certain existing capabilities, and to determine the potential gap that exists. Since we are entering the new normal, kinakailangan pong alamin muna natin kung ano-ano na yung meron tayo. Ginagawa naman natin yan, di ba? Nagsuswot analysis naman tayo. Tinitignan natin kung ano yung meron sa school. And then, tsaka po tayo nagde-decide kung kinakailangan po natin yung mga ganitong resources, depende po dun sa ating assessment na kinanda. Tinitingnan din natin kung kinakailangan nating mag-hire ng consultant para po dun sa mga bagay po na ating gagawin. Just the same, titignan din po natin kung kinakailangan ba natin mag-procure ng mga additional technologies na makakatulong sa atin sa panahon ngayon. Okay, third, sabi ni Macaulay in 2009, it is a systematic approach. Yung needs assessment daw ay systematic, in studying the state of knowledge, interest, or attitude of a defined audience. Sino ba yung defined audience na yan? Tayo, ganun din yung ating mga learners. Or group involving a particular subject. Maaring ito rin yung ating mga parents. Last May 9, 2020, nagpakonduct yung ating division ng isang needs assessment through a form of survey. Diba? Nagpa-survey ito ng readiness of teachers, learners, and parents to flexible learning options. Nakatanggap po ba kayo ng result? Hindi po ba inisa-isa natin yung mga school at binigay natin yung result sa kanila? Okay, yung sa amin po, unfortunately, sa dami po na sumagot ay limited to 6 lang, yung nakikita namin data. For example, may isang question, 6 lang yung sumagot, samantalang lahat naman po kami ay sumagot. Okay? So, lahat po tayong ICT coordinators ay nag-conduct ng needs assessment last May when we administered the division survey on readiness of teachers, learners, and parents to flexible learning option. It was followed when DepEd Order number 7, Series 2020, titled School Calendar and Activities for this year. Meron po doong attachment, meron pong enclosure na nakalagay doon wherein it was tagged as learner enrollment and survey form, yung tinatawag nating LESF. It is another form of needs assessment dahil based dun sa LESF na yon, nakita nyo naman yung mga information o data na hinihingi ng ating departamento para makita po kung ano-ano mga improvements yung kinakailangan gawin kung distance learning nga ba yung ating modality na i-employ. And then syempre, yung lahat naman tayo ay naka-receive ng result galing po sa ating division. Unfortunately, yung natanggap po namin na result ay mababa po yung datos, Hindi tumutugma doon sa nag-answer ng form, hindi siya tumutugma doon, ganun din yung result. Kaya ang ginawa namin, nagre-administer kami. Bukod po yan sa mga needs assessment na kinakandak namin. Bukod sa teacher, bukod sa learner, at bukod din sa parents. So ano-ano nga ba yung mga benefits ng needs assessment? Bakit tayo kinakailangan magsagawa nito? Okay, first, we need to provide direction for programs, projects, and activities.
Okay, alam ko makaka-relate kayo dyan kasi, di ba, ano ba talaga, online o modular? Okay? So, kinakailangan nating malaman ano ba yung tinutumbok na direksyon, ano? At tanging needs assessment lang ang makakasagot nun. Bakit po? Kasi po, based on the needs assessment, wala naman palang mga devices o gadget ng mga bata. Therefore, ang dapat nating learning modality ay modular. O based naman po sa needs assessment, ang gaganda ng mga devices at gadget ng mga parents at students. Okay? Lahat sila ay connected sa internet. Therefore, mag-ODL po tayo. Therefore, we can conduct different activities. Kaya nating mag-attach ng mga different assessment applications, 'di ba? Gaya ng Google Form, pwede nating yan sa kanila, ipa-administer yan sa kanila kasi matitibay naman pala yung mga internet na meron sila. Another, it allows staff to determine priorities and allocate limited resources to activities that will have the greatest impact. Gaya nga ng binanggit ko kanina, mas marami pala yung lumipat sa modular. That's why yung ating resources sa school, gaya ng mga copier natin, ganyan, kinakailangan nating i-allocate sa pagre-reproduce ng mga supplemental activity, mga iba pa pong mga learning resources na pwede nating ibigay sa ating mga bata, kagaya po ng mga work plan. So makikita po natin doon na yung concentration po ng ating mga resources ay doon natin ibinibigay kasi yun po yung pangangailangan sa oras na yon based on the needs assessment conducted. It creates cohesion through the alignment of goals, strategies, professional development, and desired outcomes. So sa school po namin, hati po ODL and MDL, and there are teachers who will handle both ODL and MDL. So ano po yung ginawa po namin? Yung mga goals namin, syempre, upskilling and reskilling of teachers for ODL teachers. And then, to strengthen MDL naman, syempre nandun nga po yung binanggit natin kanina, reproduction po ng ating mga supplemental activities. Hindi po ba? And then, nag-employ din po kami kung paano po yung retrieval, paano po yung distribution ng ating mga modules. Ganon din ang iba pa nating learning kit. Okay? Fourth, it enables benchmarking and monitoring of implementation and impact. This is very important since unang beses natin itong gagawin. Tama po? Maaaring nagkakaroon po tayo ng blended learning before, but this is, our scenario now is very different from what we experienced before. Tama po? So, ang monitoring nito ay importante. Ganun din, kuha po tayo ng mga best practices mula po dun sa mga institution na meron ng experience dito. And then, of course, we have to listen also to experts, no, who said na ito yung dapat niyong gawin, ganito po yung mga susunod nating ilalagay. Fifth, we need to assist with continuous improvement activities by helping staff identify change. Okay, until now, marami pa pong nahihirapan. Kasi marami tayong guro talaga, aminin natin na hindi naman talaga tayo sanay sa ganitong klase ng pagtuturo. Which instructional and other practices are working. Siyempre, malalaman natin yan dahil papasok na po tayo, malapit na po yung October 5. Check natin, ay, pwede pala to. So, ito yung i-employ natin. Or, dito sa mismong pa-webinar na to, yung mga na-experience nyo, i-identify nyo. Ano sa palagay ninyo, yung mga natutunan nyo na pwedeng mag-work at your context. Hindi po ba pwedeng ganon? And the strategies associated with the greatest success. Malalaman natin yan, kayo rin po ang makaka-discover niyan. Because of COVID-19, nagkaroon ng gap ang teacher at ang learner. Kung dati po ang ating mga guro ay nagtuturo sa loob ng ating paaralan, sa loob ng ating classroom, gayon po ang mga teacher po ay nagtuturo na po sa loob ng bahay o magtuturo na po sa loob ng bahay. At ang ating naman po mga learners ay ganun din po ang gagawin kasi di ba under quarantine ay hindi sila pwedeng lumabas. Okay, so ngayon po, tanging technology lamang ang makakapag-bridge, no? Paano natin ma-deliver ang instruction sa ating mga bata o sa ating mga anak o sa ating mga estudyante, ganyan po. So that's why ang ating eskwelahan na kinabibilangan ay nag-iisip ng mga pamamaraan. Nagkakandak tayo ng mga needs assessment. Paano ba natin gagawin ang pagtuturo sa panahon ngayon? Nakukuha po ba? Paano ba natin i-assess ang mga batang magkakalayo? Paano magtuturo ang guro? Ano? Kung dati naiipon niya yung buong mga estudyante sa isang classroom, paano siya magtuturo ngayon na sila ay layo-layo? Okay po? Salamat na lang po na ang pandemya ay nangyari ngayong panahon na ito dahil kung ang pandemya ay nangyari noon,
malamang po ay medyo mas chaos ang dating. Ano po? So this time lang po, ang magiging problem lang natin is to identify ano ba yung appropriate technology na maaari nating gamitin. So sa mga decision makers, sabi ni Bates, meron daw pong mga ibang factors na nakaka-influence kung anong technology yung dapat nating gamitin. Okay, so sabi niya, nag-identify po siya ng 4. First, the availability of spare technology. This is true. For example, yung TV at yung ating projector. Hindi ba't inuulit lamang po ng projector ang function ng TV? When it comes to projecting whatever thing na meron dun sa device na nakakonect sa kanya. For example, magpapapanood tayo ng YouTube. Okay? O kaya mag-present tayo ng PowerPoint. Ang difference lang nila ay malaki po yung nasasakop ng projector kasi nga po, yun po ay ginagamit talaga for presentation. Pero just the same, pareho lang. Hindi po ba? So, because of the availability o dahil marami tayong dinonate na TV, gamitin natin yon. O marami tayong donation na projector, gamitin natin yon. So, isa yun sa mga nakaka-influence kung bakit ipinapagamit sa atin ang technology according to Bates. Another, an offer from a technology supplier. Okay? So for example, ay mas magandang gamitin yung Android. So kung bibili kayo ng mga tablet, Android na lang. Ay hindi, mas magandang gamitin yung iOS. So dito tayo kasi yung security niya, features and other affordances ni ni iOS ay mas maganda compared to Android. Mas maraming educational activity na pwede tayong ipagawa. Okay? Ay hindi, mas madamot naman si iOS compare naman kay Android. So, syempre depende po yun sa mga nagpo-promote. Isang reason din daw yan kung bakit ang mga decision makers ay nai-influensyahan sa paggamit ng technology. Third reason, the comfort level of a specific technology. As I observed, di ba, before ang mga teachers po natin ay chalk and talk. So nung dumating po yung mga iba't ibang innovation, gaya po ng paggamit ng laptop, paggamit po ng projector, takot pa rin po yung iba. Ay basta ito pa rin ako, gagamit pa rin ako ng MP3, MP4, Manila Paper 3, Manila Paper 4, no? Hanggang umabot pa siya ng MP5 at kung ilan pa yung ipopost ng Manila Paper. So yung ating comfort level ay kino-consider din daw po ng mga decision makers. And then last, the enthusiasm of a leader or a key decision maker. Ito gamitin mo. Gamit ko na to for 20 years. Kahit hindi mo pa nagagamit yon at least once. Diba? And since siya yung decision maker, natural, siya yung magde-decide kung ano yung final application na pwede mong gamitin o pwedeng ipagamit sa buong school. Okay. Ang sabi rin po ni Bates, ito raw po yung mga characteristics of a model for technology selection and application. Kung pipili ka raw po ng technology, gamitin mo raw po ito as your guide, no? Okay, first, it should work in a variety of learning context. Pwede ba yan sa math, sa English, sa Filipino, sa science? Okay? O kaya, pwede ba yung mag-embed ng video? Pwede ba yung maglagay ng mga PDF materials? Pwede ba yung maglagay ng mga documents? Okay, so it should work in a variety of contexts. It can accommodate different applications. Next, it allows decision to be taken at both strategic, institution-wide level, and a tactical and instructional level. Sa pagpili po ng LMS o Learning Management System as our e-classroom, pipili ba tayo ng open source pero mahirap po mag-customize? Tayo po ba ay gagamit ng free pero with limited feature? Or tayo po ba ay gagamit ng paid or premium? Pero syempre sa panahon ngayon, medyo problema po natin yung fund. Okay, third, it gives equal attention to educational and operational issues. Syempre, di ba, concern po nating lahat yung pag-deliver po ng ating instruction. And then, how to monitor the effectiveness of our chosen modality. So, pumapasok na po dyan yung quality assurance. Dapat na-assure natin, nakikita natin paano nangyayari ang teaching and learning sa panahon ngayon. Then, it will identify critical differences between different media and technologies, enabling other technologies to mix or to be mixed in a given context. No? Sa system niya, no, kaya niyang i-identify anong klase ng media yung inilalagay natin sa kanya. Para yung appropriateness nito, for example, siya ay binrouse or gumamit ng cellphone. Ano? So yung interoperability na tinatawag, ano, kahit saan mo siya ilagay, siya ay nag-a-adapt. So critical din daw po yung ganon. So kinakailangan tignan mo rin daw yon.
And then it is easily understood, pragmatic, and cost-effective. Hindi kinakailangan ng masyadong technical para aralin mo yung isang particular technology na yon. Kinakailangan iyon po ay natural sa atin. Kasi nga po, di ba, kung hindi naman po tayo naging prepared nung last summer, at despite sa dami-dami ng ating inatinang webinar ay nagtatanong pa rin tayo ano ba talagang e-classroom na gagamitin natin. And then syempre dapat mag-decide tayo dun sa what's best for us and what's work for us, no? Okay, next. It will also accommodate new development in technology. Kung meron pa mang lalabas na panibagong technology, pwede niya tong i-apply sa kanyang system, na wala tayong kahirap-hirap. Next, for objective number 2, we will test it by applying the technology features and its other functionalities. Okay. Pero tignan po muna natin yung sinasabi ni Measure at Nital dun sa kanyang case study, wherein they use Facebook groups as an LMS. Tignan po natin kung ano ba yung mga findings niya. So sabi niya, a learning management system is also called a virtual learning environment. It is a software that enables a course site to be created. So pwede raw tayong gumawa ng sarili nating site kung saan pwede nating i-upload ang ating mga lessons, no? Kasama na dito yung mga assessment method natin. Another, an LMS is usually password protected and can open multiple courses. Yan, isa raw po yan sa tignan natin na kinakailangan sa pagpili po ng ating learning management or e-classroom, dapat po ay yung ito po ay password protected, individualized. Siyempre, di ba yung password mo, ikaw lang nakakaalam. Hindi po yan alam ng co-teacher mo. Okay? Hindi rin po yan alam ng department chairman mo. So, ikaw lang po ang nakakaalam niyan. At yan po ay unique para sa'yo. And then yung LMS nga po, pwede kang maglagay ng iba't ibang courses in a single site. Courses or lesson in a single site. An educator can upload content to the site. Nabanggit ko na yan kanina. Or organize the materials, open group discussion, and manage information. So, yan po ay na-discuss ko na dun sa dalawang topic, no? Yung 3 forms of interaction, and then yung pag-orchestrate ng ating mga online or courses and other activities. A teacher can view reports about the students' activities and receive work in order to assess the evidences of learning. So, syempre, di ba, kinakailangan makita po niya kung ano po yung activity ng bata online. So, kinakailangan makita din niya kung ano po yung mga online activities ng bata. So, dapat ina-allow daw po ng technology na gagamitin natin na ma-view natin yung mga learning evidences para at least doon natin i-base kung paano natin i-rate yung kanilang performance. Then finally, an educator can also allow interaction by means of different discussion forums. Ayan. So, I know, familiar na po kayo dyan. Kung pinanood po ninyo yung dalawang topic nga po na na-mention ko. So, share ko lang yung na-observe ko dun sa isang klase na nakikita ko everyday. And I believe ito rin po yung isa sa mga magiging challenges sa atin if ever. Sa perception ng magulang, hindi kami makapasok. Ang bata ay parang nasa pintuan lang. So, yung paggamit natin ng technology ay hindi kinakailangan super high-tech, wherein yung mga low-tech parent as well as low-tech students ay affected. So, akala ko nga dito, doon lang sa face-to-face yung hindi po mapasok ng bata o nandun lang siya, di ba? Ayun pala, pwede pala rin yun sa online. Kapag yung particular technology ay hindi niya ina-allow na makapasok yung learner, dahil sobrang high-tech niya, hindi ma-operate, kahit na anong gawing troubleshooting, hindi ma-i-apply. Okay, nag-aaral na dun sa loob ng classroom yung ibang learners. Ayan, at different context. Nagtuturo na yung teacher, nag-aaral na yung learner, pero sila ay nasa pintuan pa rin. So they are hindered, no, by a high-tech classroom. The low-tech parent and the student are hindered by a high-tech classroom. So kung classroom mo ay super high-tech at naglagay ka ng mga kung ano-ano dyan, isipin po ninyo na hindi po pare-pareho ang skills ng ating mga estudyante at ng ating mga parents na kasama natin sa pagtuturo ngayong taon na ito. Okay. If dun sa aking isang topic, dun sa orchestration of online course, we use actions as framework, no, in the selection of technology.
Dito naman, we will use sections kasi according to Bates, pwede daw ito sa campus-based and pwede din daw ito sa distance learning. So sections framework stands for, ayan, students, ease of use, cost, teaching and media selection, interactions, organizational issues, networking, and security and privacy. Isa-isahin po natin. So, yung students po, kagaya nga po na ipinakita nating picture kanina, ay iba-iba po yung potential. So, we have to consider those potential. Ano? And then, what are the students' demographics? Baka masyado pa siyang bata. Baka first time lang niya na gumamit or first time niya makakagamit ng ganito dahil dati hindi siya pinapagamit ng parents niya. Okay? So, kinakailangan po na yung technology na yon ay well aware po ang magulang at yung bata. So, kasi po yung ating mga estudyante ngayon ay hindi lamang po yung learner, ganun din yung ating mga parent. Masasama na rin sila, parang nag-aaral na rin sila dun sa ating gagawin ngayon. And then the ease of use. How easy is it for both teachers and students to use? How reliable and well-tested is the technology? So kinakailangan daw po ay nagamit na natin, o kaya ay napatunayan na natin ng makailang beses na epektibo nga po yun. How long would it take to learn how to use this technology? Would training be available? How simple is the interface design of this technology? Meron po ba kayong dedicated ICT team to support the learning needs of our students? Ganon din po yung teaching needs ng ating mga teachers. Meron ba kayong working team na 24/7 ay available to give support? What are the risks in using the technology? Siyempre, di ba, may mga gagamit po tayo ng application and then siyempre, iba po yung law when it comes online. Okay? Another thing to consider is the cost. What is the cost structure of each technology? What is the unit cost per learner? Masyado bang mahal? Kaya ba ng school ninyo? Kung magko-customize tayo ng server, magkano po ang gagamitin natin o magkano po ang gagastusin natin, Kung open source yan, kinakailangan pa nating mag-hire ng mga highly technical person para lamang tulungan tayong i-customize ang server, i-customize ang system. Okay? Well, kung yan naman po ay bayad, hindi natin kailangan kasi 24/7 po yung assurance na tayo po ay bibigyan po ng technical assistance. Pero ulitin ko nga po, syempre depende po yun sa magulang kung sila po ay papayag na magbayad. Diba? Sa atin naman po ay usually tayo po yung sumasagot bilang public institution. Okay, next. For the teaching and media selection, what skills am I trying to develop on this course? Nabanggit ko na po yan kanina. What is the best way to present the content to be covered in this course? If the technology is not educationally effective, why would you use it? So yan po yung mga dapat nating nire-reflect before choosing a technology. Another, interaction. What kind of interaction does this technology enable? Kaya ba nating makipag-interact sa system? Do we have the necessary skills to understand and teach? Yung mga learners ba, may access din doon? Kaya ba nila makipag-interact? Interactions. What kind of interaction does this technology enable? So sabi ko nga kanina, synchronous and asynchronous. Kaya ba niya ang learner to content? Ayan. Learner to teacher, okay, through discussion forums. Learner to learner, collaborative activities. Does this technology provide a high quality of interaction? So dapat i-consider din daw natin yon. Ano pa? Organizational issues. What are the organizational requirements and the barriers to be removed before this technology can be used successfully? What changes in organization need to be made? So, kinakailangan pa bang pag-usapan ng matagal bago natin i-apply yan? Kinakailangan pa bang gamitan ng mahabang training? Kinakailangan pa ba ng marami pang kailangan pa ba ng maraming meeting para ma-finalize natin kung mag-hire ba tayo ng mga additional technical people? Kung bibili ba tayo ng server? So yung mga ganyan po, And then there is also networking. Importante po na yung learner ay nakaka-connect siya sa ibang learner. At ganun din nakaka-connect siya sa kanyang teacher. And then there is the issue of security and privacy. So alam naman natin sa online, madali po yung bullying. Alam naman natin sa online, marami pong poser, marami pong nagpapanggap at maraming risk, pagdating po sa mga ganitong klase. So kailangan po ay yung security ay nandun. So we have to establish it and also the privacy. Siyempre,
Di po tayo basta-basta pwedeng maglabas ng information, gaya po ng mga LRN ng mga bata, ganyan po. Okay. So, to test the technology by applying the feature, meron po ako ditong example ng lesson na ito po yung kanyang MELCS, no? So, ito po kinuha ko sa Regional Memorandum Number 306, Series 2020 for TLE Cookery for grade 7 or 8, page 284 po yan. So, dun sa ating MELCS, tinignan ko po, isa lang po yung hindi kasama dun sa cookery, no? Dun sa basic. At ito pong ipapakita ko sa inyo ay part po ito ng lesson number 2. Wherein lesson number 2, ang title po niya is to perform mensuration and calculation. So yung unang learning outcome niya ay to carry out measurements and calculations in a required task. So yung number of days para ituro yan ay 12. Nasa page 34 to 48 po ito ng module ng commercial cooking. It involves conversion, measurement, and substitution of ingredients. As to the second learning outcomes, dito po tayo magko-concentrate. So, ito po ay it involves calculation of cost production, discussion of principles of costing, compute cost of production. So, 4 days natin yang ituturo. So, part ng learning outcome number 2, which is pages 49 to 52 ng ating manual para sa commercial cooking, ay yung calculation ng markup. Okay, balikan ko lang po ito. According to RO number 10, Series 2020, and RO number 296, Series 2020, hindi po ba't pina-follow natin yung idea format para po sa paggawa ng ating lesson, wherein the introduction concentrates in the learning competencies, learning outcomes, and then other core content and values. Dapat importante daw pong alam yan ng ating mga learners. Pangalawa, there is development. Anong mga concept and skills ang kinakailangan nating i-develop? Ano yung mga learning activities na pinrepare natin para ibigay sa ating mga learner? And then third, there is engagement. Ano pa yung ibang learning opportunities na makaka-develop po dun sa bata? Hands-on engagement na pwede nating ibigay sa kanila, and other learning points as well as outputs. And finally, there is creativity, through assimilation. I-develop natin yung skills ng mga bata. Okay, let's create a sample lesson with Facebook as an e-classroom. Bago ko ipakita paano isineset ang classroom na kagaya nito, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung nilalaman ng classroom na to based po dun sa MELC na ipinakita ko. Okay, so part of the lesson there is the computation of markup. Okay, before we proceed, ipapakita ko muna sa inyo yung classroom na pinrepare ko, para dun sa TLE 8 pilot class. This is just an example. Okay? Kung mapapansin nyo rin po, nagbago po si Facebook. Meron po ditong notice na sinasabi niya na you can switch to the old Facebook interface for 48 hours if you want. For the purpose of discussion, mag-switch muna tayo dun sa ating old Facebook. So, tignan po muna natin. Lalakihan ko lang po siya. In this classroom, our landing page is the units. So dito naglagay ako ng description tungkol saan ba itong lesson na ito. So this is a 5-day lesson that requires execution of various tasks. So na-inform ko ang learner na ganito po yung gagawin nila ng mga bagay na gagawin po nila. Another, naglagay din po ako ng unit for e-classroom rules. Siyempre, di ba, kung meron nga tayong physical classroom, dapat po sa online classroom, meron din tayong rules. Tingnan nyo po yung mga nilagay kong activity under Unit 1. Ayan. So Unit 1, so this section contains the set of rules to be observed while inside the e-classroom. So naglagay po ako ng video. Ito po yung sinasabi ko that an application could accommodate different types of media and resources. So ito po, naglagay po ako ng YouTube video po ito. So once I click this, binabato niya po dun sa pinaka site kung saan ko po hiniram yung ating video. Dahil nagpakita ako ng video, by the way, yung video po kung inyo pong ilalagay, make sure po na yung video na pinili po natin ay at least
2 to 3 minutes, no? Kasi po yung retention span po at saka attention span and retention span ng bata ay ano lang po, maiksi lamang. So, yung video po na yan ay wala pang 5 minutes. Naglagay ako dyan. And then, with the use of Facebook, we can see kung sino po yung, we can ask the students to click done para malaman po natin kung sino na po yung nakabasa nito. Pero make sure na kayo po ay may support just in case. By doing what? By adding other activities that will check their knowledge kung talagang sila ba ay nanood ng video na binigay ninyo. So, kagaya po nito. Okay, meron po akong e-classroom rules. Yan. So, sa loob ng e-classroom, dahil dun sa discussion, binanggit po yung mga rules na dapat mong sundin kapag ikaw nasa online, yun din po yung aking ginawa at inilagay po dito. Okay, pipiliin na lang po ng mga bata. Ano po? So, by the way, kinuha ko po ang template na ito sa canva.com. So, libre po yan para po sa mga DepEd teachers, no? Bigay po sa atin ng Canva. So, pinili ko na lang po yan doon. Isa po itong template at pinalitan ko na lamang po ng mga ibang pictures na mag-fit, okay, doon sa pinanood na video. So, makikita po ninyo, ano, pwede nilang sagutan ito. Kung meron po silang mga markers online, pwede naman po itong i-edit din gamit po yung kanilang cellphone. Kung cellphone po ang gagamitin at lagyan nila ito ng markings. Di ba po, nagagawa naman natin yon na screenshot natin yung mga pictures and then dun mismo nalalagyan natin ng mga additional text, additional markings bago po natin yan i-post dun sa ating comment section. Okay? So, naglagay din po ako ng support question. Who among the following kids follow the e-classroom rules? Write the letter of your answer at the comment section. Ginawa ko pong ganun yung instruction kasi kino-consider ko rin po yung mga bata. Wala pong means para ma-edit po ang picture. And then, inalaw ko rin sila na gamitin po yung comment section para po ilagay po yung kanilang mga answers. Kung sakali pong limited po ang kanilang internet o limited po o wala silang internet connection. So instead of answering this, binigyan ko sila ng panibagong option wherein pwede na lang nilang ilagay o i-comment sa comment box yung mga letters ng correct answer. Yun lang po, kinakailangan po ay suportahan pa rin po natin ito ng mga paalala, application, ganyan. Kunyari, magbibigay tayo ng mga scenario sa kanila kasi madali lang naman pong i-copy-paste yan. Yung mga bata, madali lang pong mag-copy-paste ng sagot ng isa, isasagot niya rin. At siguraduhin natin na yung mga ganitong klase ng activities ay we are just assessing what they know. Pero hindi ito graded kasi nga po, di ba, madali lang pong mag-copy-paste. Ano pa? For the next unit, yan. Since ang aking time lang po sa kanila ay every Wednesday, therefore, hindi po araw-araw kaming magmi-meet, no? Hindi yan kagaya ng ang online distance learning ay hindi kagaya ng ating face-to-face classroom na kung saan pwede kang magpakilala ng personal. So as an alternative, naglagay po ako dito ng picture and then naririto po ang aking description. Ano po? Yan. Nilagay ko kung sino ako, anong ginagawa ko, ako ba ay may pamilya na, and then ano ba yung mga gustong-gusto kong gawin, kagaya ng pagbabasa ng libro. So, nilagay ko po yan dyan. And then, syempre, iba usong-uso po sa mga bata yung K-drama. Nilagay ko rin po na ako po isang K-drama fan, di ba? Ganyan naman ginagawa natin minsan para makuha po natin yung attention ng mga bata, okay? So, ang inyo pong objective para sa ganito ay kasi po, ito po ang susunod nating activity dito ay self-introduction. So, kailangan makiliti nyo muna sila bago nyo makuha yung information na gusto nating makuha mula sa kanila. So, dito rin, nag-attach na rin po ako ng iba't ibang learning materials and other resources. Gaya nga po ng sinabi natin kanina, kaya bang i-accommodate niyan ang mga iba't ibang applications? Yun po yung tanong, di ba po? Kaya ba niyang mag-accommodate ng panibagong application if ever? So, yan. So, una kong nilagay dito as my resource. Una kong nilagay as my resource ay ito, blog. Ayan. So, kung mapapansin po ninyo, kung atin pong marirecall yung learning outcome kanina, meron learning outcome number 2, ay meron po siyang binanggit po doon na binanggit po doon na kinakailangan alam po ng bata yung costing and production. So, dito po, lakihan ko lang para makita po ninyo.
Ayan, this is a blog. Okay, this is a blog by Fitz. So kung mapapansin po ninyo, nilagay na po niya dyan yung costing template, and then yung cost of production. So yun po yung mga necessary skills na kailangan ma-develop sa bata bago niya po maintindihan yung markup. So nandyan po yung mga steps. What is good about the material is that it employs peso sign. So that means localized po ito. Dito po ito sa atin. Okay po? So mas maiintindihan ng bata at mas makaka-relate po siya. Another thing, I also used a markup calculator. Dahil syempre, markup nga po yung dine-develop natin sa kanila. Yan, ito po yung example ng markup calculator. Hintayin lang po natin. Ayan. Okay, kung mapapansin po ninyo, nakalagay na po dyan yung formula ng markup. So, pwede pong i-check ng bata if yung lumalabas dito sa calculator ay tama according dun sa formula. For example, yung thought naman or yung idea naman ng markup is that ito po yung cost, no? Yung cost ng bagay na binili mo. For example, bumili ka ng bagay na nagkakahalaga ng 1,000 pesos yung kabuuan. At ang markup na gusto mong ilagay dyan ay at least 35%. So, ang revenue mo ay 350. So, for every 1,000 na bibilin mo as your total cost, kikita ka ng 350. So, yun po yung thought. So, kung hindi po satisfied yung bata sa nag-a-appear dito sa calculator, pwede niyang i-test gamit po itong formula. And then I also add additional video, although this is optional kung ipapakompute nyo naman sa kanila ng manual yung markup. Pero just the same, you can use this video, price markups, gamit po yung Excel. Okay? So again, ilang minuto lang po ito, napapanoorin po ng bata kasi nga po yung kanyang span. Ang thought po, Ma'am Mitch, baka tanungin mo, bakit in dollars? Okay? Ang ano po kasi idea ng markup, regardless of currency na gagamitin, ay pareho lamang po ang computation. Next, we can also add the different activity sheets kung gusto po natin. Itong activity sheets is in PDF form. Tignan natin yung example. I am using a browser, so automatic po siyang nagbukas, no? Gamit po yung automatic po siyang nagbukas. But the attachment is in PDF form. Good thing if yung browser ko ay automatic na po na automatic na pong nagbubukas ng PDF form if ever yan po ang ilalagay natin. Kasi may mga browsers naman po na dina-download niya yung ating attachment. At least kung dito po niya makikita, hindi na po niya kinakailangan mag-install ng additional application para lang po dito. So yan po yung ating example. I have a group activity for my first group, tinolang manok, and then adobong sitaw for my second group. And then we have Bistek Tagalog for the third group. And then finally, we have Ginataang Isda for the fourth group. Ano pa po yung meron? So dito pa lang po tayo mag-start ng introduction kung makikita po ninyo. So idea format, ito po yung introduction. So sa introduction, naglagay po ako dito ng, ayan, nilagay ko po dito yung mga expectation. Naglagay din po ako ng picture para mas ma-enjoy po ng bata. Kasi once you click this, para siyang libro. Nasa kaliwa yung picture, nasa kanan naman po yung description. So parang this is just an ebook. Again, ito pong aking illustration ay dinownload ko lang po sa Canva. Pwede na rin po tayong maglagay ng sample quiz. Ang limitation lamang po nito ay pang-check lang po natin ng kanilang knowledge. Kasi po ito pong ating sample quiz ay hindi po nito nade-determine at hindi po nito nare-record yung lahat po ng result ng quizzes na ginawa ng bata. Okay? Kung yun man ay individualized, hindi niya makukuha at hindi niya maipapakita at hindi niya nagagather yung data on the side of the member or on the side of the students. Again, meron akong task. Ayan po. At nandito naman po yung mga steps at saka nandito rin po yung mga instructions paano po nila gagawin yung task na yan. What else? Siyempre yung process, di ba? O yung class natin, paano natin i-divide, paano sila mapupunta sa ganitong klase ng grupo, anong tawag sa grupo na yon. So kailangan lahat po yan ay well instructed sa mga bata. Next, so under development, ito po yung mga pa-activity ko.
Ayan. So yung introduction natin sa bakit kinakailangan ng malakas na katawan, bakit kinakailangan ng pagkain, nandito po yan lahat. What is good about Facebook is that the learner can use the emojis. Kung yung bang na yun ay pack, pwede nilang i-heart, pwede din nilang kung medyo nakakatawa, pwede silang mag-react at gamitin ng emotion o emoticons, and then pwede rin gamitin ang nagulat, and then yung sad naman at saka ito naman pong ating angry ay syempre depende po sa context. Kung talaga naman pong medyo nakakagalit, why not use the angry emoticons, diba? At kung talaga naman po nakakalungkot, why not? Pero may mga bata po kasing gumagamit ng ganyan kahit hindi naman po applicable. Sabihan na lang po natin. So ano pa? Ayan, mahilig kasi ako magbigay ng mga konteksto, So ito po, favorite part po ito. So nagbibigay po ako ng mga situational type of activity. Yan. So ito po yung bata, yung estudyante, favorite niyang sinigang at ang pinaka-favorite niyang kainan ay yung Bimbims Eatery. So dito, habang siya po ay naglalakad, nakita niya na may isa pang tindahan, si Aling Charing. At si Aling Charing ay nagtitinda rin pala ng sinigang. Eventually, sa kanyang paglalakad, may narinig siyang dalawang babae na nag-uusap at sinabi niya na pareho daw masarap, pero ba't mas marami bumibili kay Bimbim? Okay, ito po yung pangkiliti natin sa kanilang imagination, para mas lalo pa po nating makuha yung kanilang interest. Okay, for my guide question, nagawa-gawaan ako ng menu. Okay, para makita natin kung anong level sila, ito po yung aking first guide question. Naglagay po ako ng menu and then nagtanong ako sa kanila if ano ba yung sasatisfy sa kanila as a customer. Yan. Siyempre, naglagay po ulit ako ng customer satisfaction survey. So, pinarate ko sa kanila ano-ano ba yung mga factor na nakaka-affect, bakit sila bumabalik sa particular eatery. Ano po? Yan. Siyempre, may pa-Venn diagram din tayo kahit na ito ay Facebook lang. So, compare and contrast Bimbim's Eatery and kainan ni Aling Charing by using Venn diagram. So, lalagyan natin yung similarities nila at differences, Yung similarities, saan po natin lalagay? Dito po sa may gitna, and then yung differences na naman po sa magkabila. Okay po. And then, syempre, yung tanong kanina ng estudyante, kung pareho bang magaling magluto, pareho ng kung saan sila nagsosource out ng kanilang mga ingredients, at pareho lang din naman yung mga ulam na niluluto nila, Bakit kaya mas maraming tao ang kumakain kay Bimbim? Okay? So, yun po. Kinakailangan sagutin po yun ng bata at ilagay po nila dito ang kanilang answer. Sa comment section, hindi na po ako nagpagamit ng Word, hindi na po ako nagpagamit muna ng PowerPoint. Ayan po. And then for the next unit, engagement. Meron akong dalawa, nag-prepare ako ng dalawa. Isang individual, isang group. So for the individual, ayan. So naggawa-gawaan ulit ako ng scenario. Favorite ko po talaga yung mga ganitong Since lockdown, ayan, ang mga magkumare ay nag-uusap sa pamamagitan ng tablet. So ang pinag-usapan lang naman nila ay yung order nila kay Bimbim. I-PPF na lang daw nila, And then, naglagay din po ako ng mga definition of terms. By the way, naglalagay po ako dito ng text. Kasi po, kung sila po ay naka-free data, at least mababasa po nila tungkol saan yan at ano po yung description. Para naman po dun sa may mga data at matitibay na internet, at least po, meron po ditong example, nandito na rin po yung definition, and then dito naman po, makikita naman nila instruction kung meron man. At kung inulit man po yung text dito, at least meron pong paliwanag kung para po saan yun. Yan, naglagay din po ako ng example number 1. Nandiyan na po yung computation, po. And then, sabi ko nga kanina, para po dun sa mga walang data, nilalagay ko rin po dito. Sample number 1 po ay yung computation ng sinigang na bangus ni Bimbim. Okay, paano siya kinompute? Ayan na po yun. Paano po natin kukumputin yung markup percentage? Ayan din po yun. And then, syempre, dalawa po yung ating bida, dun sa ating scenario, si Aling Bimbim at si Aling Charing. To compare and contrast. So, dun sa pangalawa po, ayan. So, ito naman po yung computation ni Aling Charing. So, from here, makikita na po siguro ng bata bakit po mas maraming bumibili kay Bimbim kaysa po kay Aling Charing. Yan. Ano pa? Unlocking difficulties using what? Using a practice set. Gamit po ang free site, Ito po ay gumamit po ako ng aamath.com para po i-practice sila
sa pag-compute po ng ating markup. Again, sabi ko nga kanina, ang idea po ng markup ay ano? Ang idea po ng markup ay regardless of the currency ay pareho lamang po ang computation. So for example, ayan, pag pinrest na po ito, syempre maglalabas po iyan ng question. No? Dito natin makikita yung automated feedback. Okay? So naglagay po ako kunyari ng mga sagot, no? Pero hindi ko naman talaga pinag-isipan, hinulaan ko lang. So once I click check, ayan, magpupula po yun. At yung oras po ay tumatakbo, nakaka 16 seconds na, pero hindi po tama yung aking sagot. Pangalawa, naglagay ako ng kunyari 76. So yan, nagdalawa na, 0 and 2. So the teacher can use this. Pwede niya itong ipa-screenshot at ilagay at ipa-comment sa section. Siyempre dito wala na sigurong kopyahan kasi random po yung question eh. And then syempre yung answer nila may iba, di ba? At nandito rin, iba rin yung paliwanag. Dito makikita ng teacher kung anong in-input niya. So makikita natin na pwede natin itong gamitin as a form of assessment online. Just the same, it also supports our activity. For the next unit, yan, engagement group naman ito. It involves collaborative. So, ito po, ang ginawa ko po dito to group them, ako na pong nagbigay ng group sa kanila. Okay? Okay, for the first group, iginrupo po natin yung mga estudyante according po dun sa surname nila. For the first group, we have letters A to F. Sila po yung group 1 or Tinolang Manok group. For the second group, we call them Adobong Sitaw. Okay, ang surname naman nito ay nagsisimula sa letter G hanggang letter L. And then for the third group, mga estudyante naman to na may surname na nagsisimula sa letter M hanggang letter R. Okay po. And then for the fourth group, Ginataang Isda, students with surname starting with an S hanggang Z, hanggang letter Z naman po. Ayan, this is the task. Okay, make sure po na maliwanag kung ano pong pinapagawa ninyo at maliwanag din po kung ano pong application ang gagamitin nila. Kung hindi po, uulanin po kayo ng question. Kung ayaw nyo mapagod, ilagay nyo po lahat at kung paano po ito gagawin. So ayan naman po, presentation, di ba? Paano po magpe-present kung ikaw ba ay nagpapapresent sa kanila. Ma'am Mitch, paano naman po yung mga batang wala pong internet? Okay, hindi po natin yung problema. Okay? Para po sa mga bata na wala pong internet connection, ay pwede pong ganito ang kanilang gawin. Pwede naman, since this is a group activity, pwede po silang mag-usap kung sino po yung mag-i-input o magbibigay po ng idea, sino po magpapaliwanag, and then syempre, kung sino naman po yung may matibay na internet, siya magpe-present. So nasa po yan, agreement po ng grupo, and then nasa strategy po ng teacher. Okay, I also included a rubric to assess them. Ayan po. So there is accuracy, presentation, participation, cooperation, and speed. By the way, somebody asked me, bakit may accuracy? Paano nyo nalaman yung lasa ng niluto? Ulitin ko lang po, since TLE, grade 7 and grade 8 ay exploratory in nature, wala po tayong niluto dito. This is just a concept, a computation concept about markup. Okay. Since na-discuss po natin yung learner to learner, dito po natin yun pwedeng i-apply. Ayan po. Who will rate my group? And sino naman po ang magre-rate sa ibang group? So ito po yung mga group name, Tinolang Manok. And then yung group po na i-evaluate niya ay Adobong Sitaw. Si Adobong Sitaw naman po, si Bistek Tagalog. Si Bistek Tagalog, si Ginataang Isda. Si Ginataang Isda, si Tinolang Manok. Okay? And then you can divide the grade into 2. Yung binigay po ng teacher at ibinigay po ng learner. Para masabi po natin there is fairness. What else? Siyempre, kung nagbigay po tayo ng ating pre-test, dapat po may post-test. Ito naman po ay inulit niya lang po yung activity at mga questions na nilagay natin sa ating quiz. Ang ating topic ay nakakonsentrate lamang po sa discussion on how to use Facebook as an e-classroom. Kaya very limited lang po yung ating gagawin at aking magagawa. Ang maganda po ay itry po ninyo itong function na ito if you are interested to use this at madali lang naman po. And then, syempre, finally, there is reflection. So, dapat yung bata po ay nagre-reflect ano yung mga natutunan niya and then yung mga output na ibinigay mo, pwedeng i-email sa'yo. Pero remember, kung meron kang estudyante na 80 sa isang section, kasi po kami, umaabot po kami ng 80, at i-multiply mo yun sa tatlo, 8 times 3, 240. 240 emails po yan.
So ikaw po ay maging systematic sa pag-grade at pag-receive ng mga output ng mga bata. Otherwise, mapapagod ka talaga. You can employ learner to learner, no? Para at least yung kabilang learner, kung naintindihan po yung konsepto na yon, mag-gradean niya ng maayos yung mga bata. And then you can ask them, mga bata, yun. And then you can ask them to upload their output if you want. Yan. Or post it at the comment section again. Ayan. Last unit, syempre kinakailangan si teacher po ay magbigay po ng kanyang dapat magbigay din po siya ng kanyang wrap up. Ano ba yung natutunan? Syempre, ipopost mo lang ito kapag tapos na ang lesson nyo. Huwag mo itong ipopost na ahead of time. Dahil po yung mga bata po, syempre, alam na nila, di ba? Although, lahat po ng activity ay ibinibigay naman natin sa kanila ahead of time. Iba po kasi ito. Ito po ay sum up, no? Ng kung ano po yung inaral ninyo. And then, kung gusto mo naman, pwede mong ibigay itong, summary with the use of video. Mag-video ka ng mga about 30 minutes at explain mo. Yun nga lang, sabi ko nga kanina, yung attention and retention span ng mga bata ay 5 to 10 minutes lang. So, dapat very, very quick. Okay, so yun po yung nilalaman ng aking lesson. So, punta naman po tayo sa pag-create ng Facebook group para makapagsimula na po kayong gumawa ng inyong mga lessons kung ito man ay wala pa. Okay po? So, dito po, kung mapapansin natin dito sa interface, kung ganito rin po yung nakikita nyo sa nakagaya sa akin, katabi ng profile ninyo ay meron pong button for home and then create. You can simply click create and then choose group. Yan. So you can name your group now. Grade 8 PLE Cookery. Yan. Or pwede rin nyo namang gawin PLE 8 Cookery. Tapos, i-parenthesis po ninyo yung section po ng inyong hawak. Okay po. So, yan. And then, you can add name kung ang mga po ninyo, eskwela po ninyo ay friend ninyo. Pero mas maganda po na you can just select the privacy. Pwede naman din siyang public kung nais nyong hanapin nila yung group. At kung friend nyo nga sila, pwede nyo iset sa private. And then, para meron tayong exclusivity na tinatawag. And then, you can make your group hidden or visible. So, depende po sa inyo. Ang sa atin po, pwede namang visible kasi nga pa natin friend yung mga ibang estudyante para mas madali nilang hanapin. Okay? So, and then click create. Ayan. So, kung makikita po ninyo dito sa left panel, wala pa po yung units. Yun po yung isa-set natin ngayon. As to customization of your cover photo, kayo na po yung mag-customize nito kasi magkakaiba naman po yung handle nating subject area. Okay? You can customize it by clicking photo. I know you are all familiar with this. Lagi nyo ginagawa yan. Ano po? And then, dito naman po, under the cover photo, there are different commands pa. Yung join, notification, share, and then more. Dun sa more, dyan po natin isa-set yung ating Facebook group. We can edit it by clicking the edit group settings. Ayan po. So, we can change the group type into, yan, hanapin lang natin yung social learning. Ayan po, click natin and then save. So, under social learning, meron pong dalawang option. So, discussion daw yung magiging landing post or yung units. So, click natin yung units. So, yung description, kayo na po ang bahalang maglagay. Okay po? And then, other entities na nandito ay optional po. Depende po yan sa inyo. So, under po ng sections, meron po tayong makikitang iba't ibang options on mentorship, social learning unit. Since yung social learning units po yung ating inactivate, we can choose inactivate, i-press po natin yung add. Ayan, babalik po yan dyan. Kung makikita po ninyo, ay nagbago po yung mode niya. Okay. So, wala pa po dito yung units, pero nakita po ninyo yung group type niya ay applied na, social learning. So kung hindi po siya mag-a-appear, ulitin nyo lamang po yung kaninang option. Okay, under social learning unit. Press nyo lang yung add. Ayan.
Kung makikita nyo, applied na. Ayun na po yung unit. So, tingnan pa po natin kung meron siyang save button sa baba o kung pinakailangan pa po nating i-save ito. Sa baba po, nandun po yung save button. Ayan. Check nga po natin kung applied na po yung mga units. Ayan. Congratulations. Your group has social learning unit. So, you can then now create your first unit. Yan. So, kailangan lagyan mo ng title, yung topic natin kanina, kung gusto mo agad mag e-classroom rules, pwede mong ilagay yan. Okay, e-classroom rules. Okay, and then the description is optional. And then, kung optional man, nasa sayo po kung i-click mo yung unit na yon as optional, especially kung ito lang ay mga additional instruction mo para sa kanila. Pero, so you can make this unit optional or not. And then you can click create units. Yan. You can now start editing your unit. So, lagyan mo siya ng description. Yan. So, nasa iyo na po yan. Our first unit is the e-classroom. Yan po. You can now upload your different materials. So, hindi ko na po ituturo paano mag-post. Alam nyo naman po yan, regular naman po tayong gumagamit ng Facebook. Hindi na rin ako magtuturo paano maglagay ng file, di ba? Alam ko naman po, lahat po kayo ay marunong na yan. So, by the way, nandito po yung option to create quiz. Ayan po yun. Okay, para makagawa po ng additional unit, pwede ka pong bumalik sa unit and then create new. Doon sa create new, di ba, yung nilagay po natin na example ay learning resources. So again, yung description, bahala ka na po dyan. So we can create now the unit. Ayan. Okay po. Pwede mo i-click yung pencil kung gusto mo siyang i-edit para lagyan po ng description. Okay, balik lang po tayo dito sa unit. Okay. You can choose to click settings. Kung tingin mo, ay kinakailangan mong i-reorder yung post mo. Kung dapat bang mauna yung learning resources over e-classroom. And then you can save it. Check nga natin kung nagbago. Ayan. So, nakita natin na yung learning resources dun sa e-classroom. Pero, syempre, dapat mauuna muna yung rules bago po yung mga learning resources. For the last objective, we need to assess the impact of Facebook to teaching and learning for the purpose of policy strengthening, research-based instruction, and continuous improvement. Okay, so last year, kung matatandaan natin, I don't know, last year or last year, naging issue po, mainit na issue yung pagpapagamit ng Facebook bilang e-classroom. Para sa akin, mas okay pong gamitin ang Facebook as an e-classroom dahil nga po kapag wala pong data, di ba, nababasa pa rin po ng mga bata yung ating mga pinopost. Okay, and then kung makakakonect naman po sila, mabigyan po nung DICT Connect project o para sa akin, mas maganda po yung Facebook dahil nga po makakabasa po yung mga bata kahit puro text lamang po ang ating ilagay at makakapag-participate sila, makakausap din nila yung mga ibang learners. Yun lang po, ang concern lang naman po ni DepEd kung bakit inaayawan niya yung Facebook as an learning management system or as an LMS, we are just exposing daw our learners to adult content. Siguro naman, wala naman pong mga site na hindi po masasabi nating child safe, no? Or masasabi nating child friendly. Wala naman sigurong site na 100% na masasabi nating child friendly. Ang maganda lang po sa pag-aaral ngayon, kasama natin yung ating mga parent. At least, mapi-filter po ng parents kung ano na po yung mga site na pinupuntahan nila at mapi-filter po ng parents kung talagang lesson nga ba yung tinitignan po ng mga bata. Okay po? Kasi nga raw po, isang search sa internet ng word na for example, adult, iba raw po yung lumalabas. So, yun po yung sinasabi nila. So, at least mag-guide natin yung parents na bantayan ang ating mga learners, no? Kung saan-saan po at maabisuhan sila, ano ang mga site na dapat nilang puntahan. Pangalawa, and then we have to check the impact of extraneous objects to quality learning. Baka naman po mamaya yung mga nagpa-pop up na ad, nakaka-ano po sa kanila, nakaka-distract sa pag-aaral nila, especially yung concentration nila nandun, tapos biglang may lalabas po na friend suggestion, may lalabas po na notification aside from the ad, di ba po? And then third, we should also consider
and establish our policy online. Siyempre, di ba yung mga child protection natin, kailangan strengthen din natin yan. And then paggamit po ng learner ng positive use of this application, baka gamitin nila yan mamaya for bullying, mamaya screenshot nila yung mga kaklase nila at i-post. So dapat meron po tayong rules and policies on that. Okay po? That ends my discussion on Facebook as an e-classroom. I'll be glad to answer any question that you have. Okay?